Ang lamig na naman, Vermonts. Okay mga people, ito yung Sniper 155 na review, long term review na gagawin ko. Bale, nagamit ko na to for 3 years. So, itong review na to mabilisan lang. Wala nang kwento-kwento, wala nang ano-ano. Honest lang, kumbaga sa experience ko sa paggamit ng Sniper. Ito yung mga titignan nyo at pwede nyong i-modify para mas gumanda pa siya. Lahat to, hanggang sisimula tayo harap hanggang dun sa likod. Kung ano napansin ko mga issue neto. So yun. Ngayon tingnan natin to, intindihin natin to in a grain of salt ba. Iba yung experience nyo, iba rin yung experience ko. Pero ito yung kailangan nyo tignan. 3 years ko na to naangkin. So ngayon, anong unang issue neto? Unang issue neto is Saan ba tayo magsisimula? Is yung front shock. Okay, sa pagbiyahe namin sa malalayong lugar, napapansin ko itong front shock may katigasan talaga. Hindi siya marunong sumalo ng sharp na lubak. Pero in terms sa pag-ride sa mga sa mga dire-diretso lang na highway, okay siya. Good siya. Nga lang kapag usapang lubak, medyo magbagal-bagal kayo kasi ito, medyo hindi niya kaya. Kakayanin niya man, oo. Pero ang problema yung nakakawawa yung leeg mo dito. So dapat mabagal ka lang kapag lubak. Pero kapag mapatag, goods naman siya, walang problema. Maganda ang rebound niya. Nagba-bottom out naman, so ibig sabihin hindi siya masyadong matigas. Pero ang problema pag sharp na lubak, hindi niya kaya. So yan, number 1 yon. So ang pwede nyo gawin dito, pwede nyo dagdagan ng preload or ibang shock, pwede. Kaso nga lang, ang JBT kailangan mong magtabas So ako nagstick ako dito, nilagyan ko na lang ng 0 weight na fork oil. So 0W na fork oil, ganun. Medyo lumambot siya, pero nag-iingat pa rin ako sa lubak. Number 2, yung radiator. Pansin nyo hindi na to stock, kasi yung radiator nya sa sobrang nipis, parang tinapay lang. Ang bilis niya mag-on. Tapos masalo sa traffic, lagi naka-on. Okay lang sana kung ganun siya, kung kayang palamigin ng sarili niyang fan. Ang problema hindi niya napapalamig ng kusa. Hindi katulad dun sa KTM, kahit mag-on yung fan niya, kaya niyang palamigin yung system, yung buong radiator. Ito kasi once na mainit, diretsong on yung fan. So yung magandang modification dito, bili kayo ng big rod. Pumili kayo ng goods, kumbaga konti lang ang modification niya. Ito konti lang, konting tabas lang ako sa gilid, tapos okay na. Konting atras rin sa konting atras din dun sa mga holder niya. Kasi kapag sinalpak niyo yung ganitong radiator ng diretso lang, aabot siya dito sa tapalodo. Kasi yan. Hindi na to lumala kasi inatras ko na siya. So basic lang, ito yung medyo worth it siya bilhin. Konting modification lang. Pwede kong gawan nyo ng video. Lamig. Next one ay yung throttle cable nya. So usapang throttle cable na ito, problema kasi sa stock, wala siyang wax coating or plastic coating sa cable nya. So madalas to napuputol. Titignan nyo siya around 20k odo, ganun. 20k odo, asahan nyo medyo may konting hibla na napuputol na. So yan yung tutukan nyo dyan. Throttle cable madaling maputol, pero hindi naman yung sobrang dali. Tignan nyo na lang around 20k odo, mga ganun. Yung throttle cable ko na stock, bago ko napalitan to, umabot naman siya ng 32k, kasi lagi ko nilalangisan. Pero sa inyo na hindi kayo yung nagme-maintenance, so pinupunta nyo sa kasa, prefer ko check nyo paminsan-minsan. Ayan, throttle cable. Okay, ito underside na chassis. So ako na nakatry ng buksan lahat to. Pansin ko itong part dito, yan, part na to, yung mahabang bakal na yan, nakatabi ng hose na to dito sa may ilalim na ng airbox. Tingnan nyo lang yan lagi, kasi dyan madalas nagkakalawang yan. Madali lang na solusyon yan. Yan, tandaan nyo to, may lagi nakakalawang na part dito sa chassis na to.
Oo nga pala, may sisingit lang pala ako. Ito yung isang number 1 na medyo may issue ako sa sniper pala. Nakalimutan ko eh. So, tatandaan nyo, kapag yung mga motor nyo is matatanda na sniper, alam nyo naman siguro to. Alam nyo tong isang issue na to na sana hindi na sana. Pero alam ko may dahilan sila kung bakit tinatawag na Dia Silva. Yung di-aluminum casting na tinatawag. So, isang pansin ko lang na issue dito, hindi katulad ng ibang motor. Pansin ko dito is hindi pala to pwede rebore. Yan, may naayos tayo dito. Ito galing to sa ibang motor din. Itong block nya, hindi pala to nare-rebore. So, alam ko may dahilan din kasi ewan ko kung ano. Pero alam ko kung sa longevity, alam ko yan yung dahilan kung ba't na-invento yung di-aluminum casting, o kaya para hindi magkaroon ng masyadong flex ang bakal kapag may init. So metallurgy dyan, gano'n. Pero sa alam ko pwede rin to sa mga steel na sleeve na block, para mas ma-rebore nyo, mas dumadagdag yung performance, ganun, kahit wala masyadong gastos. Yung maganda sana talaga kapag nare-rebore to, once na malus compression, pwede nyo lang ipa-rebore at ibalik lang tong block. Ang problema dito, hindi pwede. So ite-testing ko pa lang kung pwede to lagyan ng iron sleeve o steel na sleeve para pwede siya i-rebore next time kapag na sira na yung sa akin. So ayun, so alam ko may dahilan kung bakit aluminum casting to yung block nya. Pero mas prefer ko sana steel na sleeve para nare-rebore. Pero depende na yun sa manufacturer. Alam ko naman may dahilan yan eh. Pero tatry ko na maglagay ng iron sleeve dito o steel na sleeve para i-bore out natin to, tapos lagyan ng steel na sleeve. Sana hindi mabiyak kasi alam ko may konting limit lang ang mga ganitong aluminum kapag nilalagyan ng steel, kasi ang steel mas matagal uminit eh. So sana hindi magtagas kapag nilagyan natin ng steel na sleeve. So yan, isang issue yan, hindi ito nare-rebore. So kapag na-loose compression ka, palit ka kagad ng block. Ang mahal pa naman na ito. So ayun, ingatan nyo yung motor nyo, huwag nyo hayaan matuyuan kasi ang mahal na mga pyesa na ito. Yan yung isang issue nya rin pala. May kamahalan yung top side na engine nya, katulad na ito. Ang halaga nito is 2,200. Pwede pa itong magmahal pag dumami pa yung motor or mag-lessen yung mga motor na supply. Mas lalo yung mga BVA na ito, yung mga intake, exhaust valve, mas lalo yung BVA, mas mahal pa yon. So yan, ingatan nyo yung motor nyo na hindi matuyuan. Huwag kayong magtipid sa langis kasi mas murang langis kaysa naman itong mga to. Ang mahal ng mga to. So yan, isisingit ko lang. Itong makina na to hindi pwede i-rebore. Bili na lang kayo ng anything else na pwede nyong i-upgrade na para maging steel sleeve, tapos ipa-rebore nyo para long lasting, mas makakatipid kayo. So ayan, ito pala yung makina na to. Yung customer ko kasi medyo nagkamali siya sa paghugot ng magneto, napalaki niya to. So yan yung gagawin natin na isa na namang video kung paano magtanggal ng ganitong malalana. Actually, yung solusyon lang dito, proper tools. Pero yun, gagawin lang natin ng video para alam nyo. So, kapag gagawin nyo to, may diskarte dito. Hindi nyo dapat sinusuksok yung puller ng diretso lang. So yan, back to the topic. Clutch damper. Usapang clutch damper na ito. Hindi kasi ito katulad na ibang clutch damper ng tricycle na may spring katulad ng Suzuki JD. So yung problema nitong clutch na ito, nakagoma siyang clutch damper. So anong purpose ng clutch damper? Para hindi mabigla yung power side at yung transmission side. So kailangan niya talaga mag-flex. Pero ito, problema na ito, medyo hindi katigasan. So saan nyo madalas kayo magpapalit ng clutch damper nito kapag angkinin nyo tong motor na to ng matagalan. Pero at least mura lang naman ang pagpalit ng clutch damper na ito. Yung isang may-ari rin ng sniper na ito, gumastos lang siya ng 700, wala yung labor doon, napalitan na agad ng clutch damper. So yun yung positive din. Matagal din, pero makapansin mo na kaagad kapag
nasisira na yung clutch damper, lumuluwag na. Kung makapansin mo kapag kina-clutch in mo siya, tapos i-drive mo, bigla siyang kakagat. O kaya kapag slow moving ka, halimbawa naka third gear, slow moving ka, kumakadyot-kadyot siya. Isa din yun na sign. Pero kung ako tatanungin, parang baliwala lang sa akin. Madali lang naman ayusin eh. At least magpaparamdam muna siya bago siya masira. Kumbaga may sign muna bago siya masira. Kaya hindi naman ganun ka-negative kasi nangyayari lang naman yun around 40k, although ganun, 37, 35. So parang hindi rin major issue. Ayan, so next is itong brake fluid tank. So makapansin nyo, ayan, medyo crusty na siya, crispy na. Palitan nyo na mas maganda, basic lang yan. So yan, tingnan nyo to, baka mabasag. Odo ko pala is around papuntang 40k na, so check nyo lang to. Next one ay ang sprocket size. Ngayon sa sprocket size, ang stock nito kasi is 1446. So bakit may issue sa sprocket size? Bakit may issue sa sprocket size? Ngayon, ang 6 gear nito is walang power. Halimbawa kahit solo ka, ang pansin ko sa 6 gear nito is hindi niya kayang mag-max out sa RPM niya kapag nakatolo na kayo, kung nakabira na kayo. Kahit solo ka, pansin ko ang 6 gear wala masyadong power. So mabilisan lang dyan, palitan mo ng sprocket size. Pwede ka magdagdag ng 2 teeth doon sa likod. Yan yung pinakasimpleng solusyon dyan. Magkakaroon na kagad ng power yan. Gaganda yung torque ng 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. Masalo pag may OBR ka, syempre. Yung iba naman nagpapalit ng gulong para mababa yung rotational weight niya. So pwede yan. So masuggest ko nga to kapag bagong bili nyo, magpalit na kayo kaagad ng sprocket size. Kasi mas masaya talaga gamitin to sniper kapag mataas yung sprocket size. Ayan. So next is ano pa? Wait lang, check ko lang listahan ko. Ayun, naalala ko na. Pag nagme-maintenance kayo dito, ito yung medyo nakakairita lang. Pero depende na yun sa tao eh. Depende na rin. Kung mabuting-ting kayo sa motor, goods, okay lang, walang problema naman dun. Pero kapag inarush kayo, medyo nasiraan kayo sa daan, ito mapapansin nyo kaagad. Ang dami yung flare rings na tinatanggal kapag nag-aayos. Naalala ko, nagpalit lang ako ng fuel filter. Halos nakalas na tong lahat. Halos nakalas na lahat ng flare rings para lang abutin yung tangke niya para magpalit ng fuel filter. O kaya kahit air filter talagang kakalasin mo lahat yan yung flare rings na to, buong katawan. Yan yung isang pansin ko. Pero in the long run din, baliwala din kasi syempre gusto natin poging motor. Syempre lagi may downside yan. Kaya may disadvantage rin to. Pero ang advantage nitong gusto ko, kaya niya magpaulan. Pero dito, ito mga switch good siya, kaya niya maulanan. Pero itong iniisip ko yung mga clutch lever niya, syempre ayaw ko maputol kagad yung wire niya So yun, dito ko lang tinatakpan. The rest, okay lang siya magmaulanan. So good siya. May positive side siya, may negative side siya. Pangit lang kapag nagre-repair, kalas lahat yan. Pero kung usapang ulan, kaya niya. Yan yung gusto ko dyan. So tapos na tayo sa negative side. Doon naman tayo sa positive side. Yung pinaka-positive na napansin ko dito syempre yung looks. Tingnan nyo naman yung looks. Alam natin ang Yamaha, nag-release na yan ng maraming magagandang motor na may itsura talaga. Katulad ng Sniper 135, 150, MXI, at 155. Ito yung napansin kong mas agaw tingin ba. Talagang maganda talaga siya kung sa itsura.
Maganda nga rin, maraming aftermarket parts na ito eh. Isa rin to na positive. Sobrang sikat niya na ngayon. Ang rami ng aftermarket parts. So anong benefit nun? Maraming modification. Maraming pwedeng papurmahin. Baguhin yung itsura. Available lahat ng parts at aftermarket parts, upgraded parts lahat. Yan yung maganda sa sikat na motor. Maganda bumili ng mga sikat na motor kasi accommodated yung mga issue niya. Katulad ng mga radiator, meron na kagad replacement na radiator. Yung mga issue niya sa front shock, meron na kagad na meron na kagad na bibili na front shock na mas gaganda. Sprocket size meron din. Maganda pa nito, yung mga kapatid nito, tawagin na lang natin mga pinsan, XSR, R15, ano pa, MT15, magkakaparehas na engine pero iba yung compression ratio. So yung maganda dito, pwede mo mix and match ba, kumbaga. Pansin nyo ito, example, ito ang magneto cover niya, walang butas dito para mag-ikot ng pag-tune up. Yan, walang butas dito, hindi katulad ng ibang motor meron. Dito mo kasi ikutin para mag-TDC ka eh. Yung MT15 meron. So pwede kang bumili ng MT15 na cover, palit dito. Ganun kaganda. Yung R15 na sprocket, kasya yan. Siguro, tignan nyo kung anong year model. Yung mags, pwede yung XSR, palit dito sa alpakan. Yun yung maganda sa aftermarket. Masalo sa mga nagpapalit ng mga parts nila, especially second hand, ang dami. Yan yung positive side nyo na pinaka-positive. Mataas ang aftermarket na ito. So next, ano pa? Performance. Ako na hindi pa nakakahawak ng around 600cc. Mas masaya mag-motor talaga ng lower cc kahit mabagal. Ito, hindi to kabilisan din sa experience ko. Pero hindi naman yung mabagal na makupad. Mabagal lang siya na hindi niya kayang tumagos ng maayos sa bilis niya. Kumbaga, positive nito torque, pero may makakatalo ka agad ng torque nito. Maging honest lang tayo, 155cc pa lang naman eh. Pero kung ako tatanungin sa performance, swak na siya sa price range, swak na siya sa itsura, tapos swak na rin siya sa performance. Kailangan mo lang dagdagan yung sprocket, syempre, or bawasan ng laki ng gulong, goods na siya. Pero yung ibig ko lang sabihin sa performance nito, maganda siya sa bangkingan. Maganda siya sa bangkingan. Maganda rin siya sa patulinan. Hindi man siya makakasibak ng mga ibang klase underbone dyan, alam niyo na. Pero masaya siya gamitin. Pansin ko yan. Masayang gamitin to. Okay, next. So, doon naman tayo sa ulo. Maganda yung ilaw nito. Pansin ko. Maganda yung ilaw niya. Hindi naman ganun kalakas na MDL, pero hanggang ngayon, after 3 years, di pa ako nagkakabit ng MDL. So, parang sign na rin yun na sakto na rin siya. Hindi man siya yung kalakasan, pero at least yung focus mo sa pagdadrive, andun siya eh, square na square yung low beam. Maganda pa doon, hindi pa mamatay yung low beam kapag nag high beam. Yung maganda doon, adjustable siya. Maganda. Sakto yung ilaw niya. Pati signal lights, ganun. All goods. Backlight, all goods. Yan, maganda ilaw. Next is pasok naman tayo sa gulong. Maganda yung makukuha nyo na gulong is Maxxis. Kasi alam ko yung isang it's Metzeler ata. Pero yung experience ko sa Maxxis, pansin nyo, after 3 years, dun pa lang mag-show ng mga wrinkles niya. So matibay yung mga ganitong gulong, no? Matibay. At pati sa likod. Ang issue lang nito, pansin ko, kapag usapang bundok, hindi ka pwede magbilis basta pag umuulan. Kung tuyo naman, good siya. Pero kapag usapang umuulan at babangking ka, unstable siya. So kapag tuyo, good siya. Ang ganda naman ng gulong eh. May pang dry season, wet season. Ito
mapapansin nyo na lang madulas siya pag maulan. So iwasan nyo mabilis kapag ganitong gulong. Yun lang. Pero positive na ito, ang tibay. Hindi siya nauupod kagad, tinan nyo. Doon pa lang ako sa papunta na ako sa pwede nang bumili ng gulong eh. Pero after 40k kilometers ganon. Yan, dito pa lang nauubos. Kasi ang pagpreno ko sabay eh. Mostly major dun sa front. Pero sa rear, yan, lagi akong may OBR, lagi akong may angkas. Pansin nyo. Yan, nandun na rin ako sa service side na malapit na yan. Pa-flat na. Pag pumantay yan, maghanap-hanap na kayo ng gulong na ipapalit nyo. Yan, kasi the more na nauupod ang gulong, the more na nababawasan yung performance. So, consider yan. Lagi nyo yung consider yan. Ayun nga, yung maganda sa aftermarket na ito, marami nagbebenta ng gulong yan. So, bumili lang kayo ng second hand, may libre pa kayong mags. Salpak nyo lang dyan, edi bumasos ka lang ng mura. Bentahin nyo pa yung mags, di parang nabawasan pa lalo. Ayun, nabawasan pa lalo kapag pumili kayo ng aftermarket. Mas makakamura kayo pag nag-aftermarket kayo. Pilihan nyo na lang. Pero syempre, kung may cash ka dyan, syempre, bago na. Pili ka na lang ng mga Pirelli, Michelin. Depende sa Pirelli, pero sa Michelin, lagi namang maganda sa Michelin eh. Mahal nga lang. Okay, 5. Okay, Maxxis, syempre, may mas magandang variant yan eh, yung Maxxis, kaysa dun sa Extra Max. May mas maganda pang variant yan. Hanapin nyo na lang. Okay, sunod naman is clutch lever. So ang maganda nito sa so yung negative niya na yung clutch damper. Pero yung positive nito is yung 3 spring. Malambot na malambot siya. Malambot ang clutch lever. So hindi kayo basta-basta mga ngalay. Okay, wag niyo pansinin to, nabasag lang. Dahil sa mangga. Yan, mangga. Yan, papalitan na lang yan. Pero yun, positive is yung clutch niya. Makapit rin yung clutch, wala namang issue dun eh. Hindi ko pa na-try mag-hyper clutch, pero sa tingin ko hindi pa worth it ngayon. So, yan. Goods naman siya. Clutch lever, napakalambot. Parang YTX lang. So, sunod ay meron tong sleeper clutch pala. Ito yung isa sa maganda na sa parte ng clutch niya. Bukod sa malambot, very forgiving to sa pagkakamali. Ibig sabihin, halimbawa, umarangkada ka ng 4th gear, tapos imbes na mag 5th gear ka, nagkamali ka, kumbaga nakalimutan mo mag-shift saglit, then bigla kang yung 4th mo na imbes na magpa 5, naging 3rd gear, nagkamali ka ng shift, sasaluin neto. May tinatawag kasing sleeper clutch do na may mga sliding teeth siya dun sa sa mga coupling niya. Ngayon, walang mangyayari sa motor na to kapag magkakamali ka ng shifting. Nga lang, may mga point na hindi niya rin masasalo, katulad ng halimbawa yung 2nd gear, nakasagad ka na magto 3rd gear ka dapat, bigla mo na first, hindi niya yun kaya. Pero around dun sa mga higher gear niya, very forgiving naman to. Yun yung napansin ko. Ilang biyahe na ako neto, nagkamali man ako na ilang beses, hindi nasira. Yan yung maganda. Madaling masira yung damper niya, pero I think may rason kung bakit ganun. Para maligtas niya yung transmission side at yung power side. So yun yung pinaka-positive dito sa motor, yung clutch system niya. Ayun, so finalize ko lang. Sa pang performance, good siya. Masaya siyang gamitin. Hindi man siya yung pinakamabilis, hindi man siya yung pinakamahatak, pero ito yung pinakamasayang motor na nagamit ko. Wala siyang issue na katulad ng KTM na bigat. Hindi katulad ng Kawasaki NS na grabing bigat din. Malakas rin sa gas, pero ito yung performance na sakto sa gas, sakto dun rin. Kumbaga siya yung middleweight eh. Maganda. So, yun lang. Yan yung pinaka-honest kong masasabi. Also, idadagdag ko rin yung braking power sa harap, malakas. Nga lang, alalay lang kayo sa likod kasi medyo kapag nag-lock up yan, mag-slide kayo. Hindi nyo pwedeng pisilin ng todo.
ano pa. Tapos maganda, may service stand, center stand. Ito natitiklop para kapag natumba kayo. Ito, hindi to basta-basta mabali, mayuyupi lang. Yan mga positive, may mga safety. At siguro ito yung pinamasasabi ko sa lahat. Sa lahat-lahat, bukod sa paggamit. Hindi to tumirik ni isa. This 40k odo na. Sa dumaang 40k kilometers sa paggamit ko. Hindi to tumirik sa amin. Yan yung pinakagusto ko dyan sa FI. Siyempre, debatable to. May ibang natitirikan kasi napapabayaan sa maintenance, ganon. Hindi tinitingnan yung interval. Pero ako, iniingatan ko to eh. Yan yung magandang lesson ngayon. Pag iingatan nyo yung motor, iingatan din kayo. Tatandaan nyo yan. Kapag iingatan nyo yung motor, iingatan din kayo. So, lagi nyo i-check yung maintenance nyo bago bumiyahe. Tingnan yung mga kondisyon niya. Kung may konting issue, solusyonan nyo na para mura lang. Ganun lang. Yan yung pinaka-review ko ngayon. Yan lang napansin ko sa lahat. So, yan lang. Tapos na. Wala, bye-bye. Yun lang.